Mukha pong gumanti yung China sa ginawa po ng ating gobyerno noong nakaraang taon kung saan nga 'di ba pinagtawanan po itong si President Xi Jinping ng isang opisyal po ng gobyerno ni Bongbong Marcos at sinasabi na hindi naman daw to directly patama po para sa presidente po ng China. Ngayon dahil sa nangyaring po ngayon naglabas din po yung Chinese media outlet kung saan nga po sinasabi naman ngayon ng mga Pilipino, partikular po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, na isa itong form ng racist. Kasi kung titingnan mo nga naman, dahil nga sa may ginamit nga po itong isang animal character na parang doon nga daw po inahalin tulad yung isang bansa. Kung ito may tinutukoy nila, Pilipinas po hindi po talaga maganda. So ito pakinggan po natin at panoorin itong balitan to kung saan nga below the belt na po yung ginagawa po ng China tungkol nga po dito sa issue po ng West Philippine Sea. So ito panoorin po natin, pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Hindi pinalagpas ng Pilipinas ang panlalait ng China Daily sa mga Pilipino sa inilabas nitong AI video. Racist at nakakainsulto kung tawagin ito ng DFA, kaya naman naghain agad ng diplomatic protest ang ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Laid Kabagani. Isang pangahamak sa pagkakakilanlan at dignidad ng mga Pilipino. Itong paglalarawan ng Philippine officials sa social media post ng China Daily kung saan inihalin tulad ang isang Pilipino sa unggoy habang nilalait ang landmark 2016 arbitral ruling sa South China Sea dispute. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na racist ang nasabing post. Ipinapakita raw nito ang pagmamaliit ng Chinese Communist aparatos sa mga Pilipino. Kinundi na rin ito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. One thing that I should learn, ang battle of information operation, if you really don't have the facts, if your actions are not really grounded with regard to international law. And third, being a racist, hindi ito nakakapagpaganda ng imahe ng People's Republic of China. So I don't think na ganun silang ka-insensitive to really understand the sentiment not just of the Filipino people but the international community na mas paiigtingin nila ang pagiging racist nila, di ba? So I think if there's a calibrated response in information operation, that will be on the part of the People's Republic of China for them to tone down and to stop being racist at all. Naniniwala si Tariela na may kinalaman ng Chinese government sa paglabas ng video ng China Daily. Yung video ng China Daily, it's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. Yung video na lumabas na tinatawag na ang mga Pilipino ay stupid monkey, unggoy, na tila sunod-sunuran sa utos ng Amerika at ng Japan, at sinasabing ang 2016 Arbitral Award is just a script given to us by the United States. Para sa akin, dapat i-call out to at hindi dapat ito pinapalagpas, no? Nagpadala na ang Foreign Affairs Department ng formal diplomatic protest sa Beijing dahil sa tinawag nitong racist at deeply offensive content ng video. Naiparating na ang issue kay Chinese Ambassador Jing Quan at sumulat na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Editor-in-Chief ng China Daily para ipa-take down ang video. Kinundi na rin ng National Security Council ang pang-iinsulto ng China sa mga Pilipino. Giit ng NSC, dapat respetuhin ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel. So yan po yung resulta. Kasi kung inyo maaalala, ginawa yan ng isang official po ng ating bansa, 'di ba, na binalahura po yung kanilang pinuno, yung si Chinese President Xi Jinping. So, ang ano rito, ang dapat sisihin po rito si Tariela. Kasi ngayon, dahil nga naglabas ng parang lumalabas kasi ganti ito ng China o nung sino mang
company outlet or kung individual man yan, ito'y parang ganti nila doon sa pangbabastos sa kanilang tinuturing na ama ng kanilang bansa. So, siyempre, dahil nga binalahura po ni Tariela yung presidente po ng China, so hindi naman natin pwedeng sabihin na wag silang gumanti. So, ang nangyayari kasi parang play victim na naman dito ngayon ang Pilipinas sa pangunguna ni J. Tariela dahil sa kabalbalang ginawa nga niya na hindi talaga nagustuhan din ng mga incheck ng mga Chinese yung pambabastos nga ni Tariela. So, hindi natin pwede silang diktahan tulad ng sinasabi niya rito na parang kumbaga parang pinalalabas niya rito na hindi daw magugustuhan ng ibang bansa yung ginawa ng China. Kung isipin naman natin dito, ano naman pakialam ng China sa sasabihin po ng international community sa kanila? Sabihin man natin, kumbaga parang ang realidad talagang superpower po ang China ngayon at mas kailangan po sila ng ibang bansa para po sa ekonomiya. So, kaya po natin, hindi naman po natin kakayanin na tayo hindi didikit sa China na pagdating po sa ekonomiya. So, kung hindi man tayo hindi tayo sabihin natin hindi tayo pro-China. Pero ang realidad naman talaga, karamihan po, siguro 90% to 80 to 90% po ng mga ginagamit po natin dito sa Pilipinas, mostly gawa na po ng China. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo kumbaga, hindi kaya nating tumakbo yung ating ekonomiya nung wala yung China. So, sa nangyayari po ngayon kasi, yung ginagawang play victim nga po ni Tariela, dahil nga po sa kabalbalan nila, nadamay po yung buong Pilipinas. So, instead ng isang tao lang po yung kalaban po ng mga incheck na gumagawa ng mga ganyan, dinamay na po yung buong Pilipinas. So ito, panoorin po natin tong pambabalahura po ni J. Tariela nung siya yung naunang gumawa po ng kahihiyan para laitin po yung presidente ng China. Tapos nung gumanti po yung China, play victim na po. So ito, panoorin po natin tong pinaggagawa ni J. Tariela bago po gumanti yung China. Umabot na sa diplomatic protest ang cartoon images na pinaniniwalaang si Chinese President Xi Jinping. Pero buwelta ng PCG ni hindi sila nag-name drop kaya wala ring dahilan para mag-sorry. Yan ang Maisipin nyo, hindi naman daw nag-name drop itong si Tariela Pero dun sa video na nilabas ng China, wala naman silang sinabing Pilipinas yun. Wala naman silang sinabing Pilipino yun. Although, nakabarong, may suot na salakot, may 2016 arbitral ruling na papel, andun yung winawater cannon. Pero, wala rin naman silang binanggit kung anong bansa yun, kung anong nasyonalidad yun. Pero dito, kiniklaim nila rito, nung ginawa ni Tariela, yung caricature ni President Xi Jinping, na wala naman silang sinabing pangalan kung sino yun. Pero obvious na obvious naman, kung sino yung ginawa nila ng kakatuwa na yun. Wala raw dapat ipagpaumanhin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos maghain ng diplomatic protest ang Chinese Embassy kaugnay ng isang Facebook post na may mga cartoonish na imahe na inuugnay kay Chinese President Xi Jinping. Giit ng tagapagsalita, wala raw siyang binanggit na pangalan at walang dahilan para siya ay mag-sorry. Why would they apologize, no? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun eh. Di ba? Ang diplomatic protest ay isang paraan lamang aniya para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin, ang umano'y iligal at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Mariinding itinanggi ni Tariela na may obligasyon siyang sumagot sa naturang diplomatic protest. That again, I didn't label on the slide na si President Xi Jinping yun. Dapat nga yung Chinese Embassy nag-i-explain yan sa Beijing. Bakit kasi nila pinangalanan si Xi Jinping yun eh. Dagdag pa ni Tariela. Di ba? Imbis na humingi siya ng apology, nagyayabang pa si Tariela at gina-justify niya pa na hindi naman daw si President Xi Jinping yung ginapit niyang caricature.
At ang isa pang na-notice po doon, nung ipinipresent niya sa kanyang I think meeting yata po yun or something na ganon. Naka-uniform siya na ganyan. So anong iisipin ng mga Chinese people na yung yung presidente nila na obvious naman si President Xi Jinping yun. Kahit na hindi naman niya sabihin yung pangalan, pero kitang-kita naman na si President Xi Jinping dahil nga caricature yun eh. So, hindi talaga magugustuhan at naka-uniform pa siya. So, iisipin nila na personal attack po yung ginawa nun ni Teriela. At ang nakakabahala nun, hindi man lang siya sinaway ni Bongbong Marcos. Diba? Pinabayaan lang ni Bongbong Marcos na balahurain, baspusin nito ni Teriela, itong presidente po ng China. Ngayon, umaalma sila ngayon dahil sa naglabas yung China, gumanti nga sila. At yun nga, nadamay po ang buong Pilipinas. At si Bongbong Marcos, nananahimik sa Getli, ayaw makialam kasi nga, ayaw niyang disiplinahin itong kanyang komodor ng Philippine Navy. So, antayin natin kung ano yung sasabihin dito ni Bongbong Marcos at kung ano yung magiging action po ng ating DFA kahit na nag-file na po sila ng diplomatic protest. Kung ano po yung magiging resulta po nun sa hiling nilang tanggalin po, i-take down po yung video na yon. Kung hindi po pagbigyan, yun po magiging laman po ng internet ng worldwide yung pagkukumpara nga daw po sa video na yon na ayun po ay mga Pilipino. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.